Naranasan mo na bang tumingin sa laman ng bank account mo at parang gusto mo na lang sumuko? Ginagawa mo naman ang lahat. Nagtatrabaho, nagdadasal, sinusubukang ayusin ang lahat. Pero habang mas nagsisikap ka, parang mas lumalala pa ang sitwasyon. Ang mga bayarin, sunod-sunod. Ang kinikita, laging kulang. At yung kaba sa tuwing may tumatawag kasi alam mo, baka naniningil na naman. Maraming Pilipino ang nakakaramdam ng ganito. Pero ang totoo, ang utang ay hindi lang tungkol sa pera. May espiritual na ugat ito. Minsan ginagamit ng kaaway ang utang para itali ka sa hiya, takot, at kawalan ng direksyon. Pero ang maganda, hindi lang ipinapakita ni God ang problema, binibigay din niya ang solusyon. At makikita natin, yun mismo sa kanyang salita. Number 1. Ang totoong pinagmumulan ng tulong. Psalm chapter 121 verse 1-2. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ang talatang ito ay hindi lang magandang linya. Ito ay deklarasyon ng pananampalataya. Isipin mo ang mga manlalakbay noon, umaakyat sa bundok patungong Jerusalem para sumamba. Pagod, kinakabahan, hindi sigurado kung ano ang naghihintay sa kanila sa itaas. Parang tayo, di ba? Araw-araw tayong umaakyat sa bundok ng mga bayarin, responsibilidad, at pangamba. Pero sa gitna ng pagod, sinabi ng sumulat, My help comes from the Lord. Hindi sa sweldo, hindi sa loan, hindi sa koneksyon. Ang tulong mo ay galing sa may likha mismo, sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kaya kapag parang wala ka ng pag-asa, itaas mo ang tingin mo. Sabihin mo ng buong puso, Panginoon, alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. At tandaan mo, ang Diyos na lumikha ng bundok, siya rin ang magpapatag ng dadaanan mo. Number 2. Ang pangakong magpapaulan ng pagpapala. Deuteronomy chapter 28 verse 12. The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty. You will lend to many nations, but will borrow from none. Ito ay hindi lang pangako ng kaginhawaan. Ito ay kasunduan ng pagpapala. Sinabi ito ni Moses bago pumasok ang Israel sa Promised Land. At ang mensahe nito malinaw. Kapag ang Diyos ang kumilos, ang langit mismo ang magbubukas para sa iyo. Sabi niya, He will bless the work of your hands. Ibig sabihin, hindi masasayang ang bawat pawis, bawat pagod, bawat diskarte mo. Ang plano ni God ay hindi lang makabayad ka ng utang, kundi maging tagapagpahiram ka, hindi tagahiram. Kaya kapag hinaharap mo ang financial struggle, gamitin mo ang talatang ito bilang deklarasyon. Panginoon, binuksan mo ang langit para sa akin. Pagpalain mo ang gawa ng aking mga kamay. Ako ay magpapahiram, hindi mangungutang. Ang utang ay hindi iyong tadhana. Ang kasaganaan at kalayaan, yun ang layunin ng Diyos sa'yo. Number 3. Ang lihim ng tunay na yaman, Deuteronomy chapter 8 verse 18. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Kadalasan, iniisip natin, kailangan ko lang ng mas malaking sweldo, o kung may extra income lang sana ako. Pero sabi ng Diyos, ako ang nagbibigay ng abilidad para kaumunlad. Hindi lang pera ang binibigay niya, kundi kakayahan, ideya, at karunungan. Baka matagal mo nang ipinagdarasal ang financial breakthrough, pero ang sagot, nasa loob mo na pala. May talento, may ideya, o koneksyon na ibinigay sa iyo ni Lord. Kailangan mo lang buksan ang mata mo para makita. Kaya imbes na puro dasal ng Lord, bigyan mo ako ng pera. Subukan mong sabihin, Lord, ipakita mo sa akin ang binigay mong abilidad. Tulungan mo akong gamitin ito para sa iyong kaluwalhatian. Kapag na-realize mo yon, hindi ka na mamamanhid sa kakahintay. Magsisimula ka ng kumilos, dahil alam mong ang Diyos mismo ang pinagmumulan ng lahat ng kakayahan mo. Number 4. Ang kapayapaang lumalampas sa numero. Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation,
By prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Ang utang ay hindi lang numero. Ito ay bigat sa puso. Yung puyat, kaba, at takot na baka hindi mo kayanin. Pero sabi ni Paul, huwag kang mabahala tungkol sa kahit ano. Isipin mo, sinulat niya ito habang nakakulong siya. Walang kasiguraduhan, pero puno ng kapayapaan. Ibig sabihin, ang totoong peace ay hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa relasyon mo kay Lord. Kaya sa halip na magpanik, manalangin. Sa halip na magreklamo, magpasalamat. Sapagkat ang pasasalamat ay pahayag ng tiwala. Lord, alam kong gumagalaw ka kahit hindi ko pa nakikita. Sabihin mo sa panalangin, Ama, ibinibigay ko sa iyo lahat ng bigat sa puso ko. Bawat bayarin, bawat takot. Salamat, dahil ikaw ang kumikilos kahit hindi ko alam paano. Number 5. Ang Diyos ng mga imposible. Luke chapter 18 verse 27. What is impossible with man is possible with God. Kapag lahat ng numero nagsasabing hindi kaya, doon pumapasok ang kapangyarihan ng Diyos. Wala siyang limitasyon. Siya ang Diyos na naghati ng dagat, nagpakain sa libo-libo, at nagbuhay ng patay. Kung kaya niyang gawin yon, kaya niyang burahin ang utang mo at magbukas ng bagong pinto ng biyaya. Ang kailangan niya, pananampalataya mo. Sabihin mo, Panginoon, mukhang imposible, pero alam kong posible ito sa iyo. Gawan mo ng daan. Ipakita mo ang himala mo sa aking sitwasyon. Hindi mo kailangang alamin lahat ng detalye. Ang kailangan lang, maniwala kang kayang gawin ni God ang hindi mo kaya. Kapag sinabi ng pananampalataya mo ang oo, ang imposible ay mapipilitang gumalaw. Hindi mo kailangang manatiling alipin ng utang. Ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng tulong. Siya mismo ang pinagmumulan ng kalayaan mo. Kaya manampalataya ka, magpasalamat, at patuloy na magdeklara ng kanyang salita araw-araw. Sabihin mo ngayon, Ako ay lalaya sa utang, sa pangalan ni Jesus. Dahil kapag naniniwala kang tapos na, kahit hindi mo pa nakikita, gumagalaw na ang langit para sa'yo. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil ikaw ang tunay na pinagmumulan ng tulong at tagumpay. Inaamin namin na may mga panahon na natatakot kami at nawawalan ng pag-asa. Pero ngayon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Lord, turuan mo kaming itaas sa iyo ang bawat utang, bawat kakulangan, at bawat pangamba. Buksan mo ang langit, tulad ng sinabi mo sa iyong salita, at pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyon, ng disiplina sa paggamit ng aming pera, at ng pananampalataya na higit sa anumang numero. Tulungan mo kaming makita ang mga oportunidad at talento na ibinigay mo na sa amin. At higit sa lahat, tulungan mo kaming manatiling kalmado at mapayapa, dahil alam naming kumikilos ka kahit hindi pa namin nakikita. Salamat dahil sa iyo, may pag-asa, may bagong simula, at may kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.